By the way, I would like to stress this morning that seniors are not the sidelines of our church. You are the anchors of our church. The mind should not be permitted to become stagnant. Amo niya ang naman niya wise commentary about sa kay David and Isaiah. Let the elderly remember that they are in a special sense under the eye of the Lord. He is our current health and Sabbath School Sabbath School and Personal Ministries Director of the West Central Philippine Union Mission. So, it's no other than Pastor Portogalete, no? Pastor Portogalete Ray, no? Nalipat ko sa ngalan sa first name ni Pastor Ray Portogalete. Yes, are ganit, no? Sa screen. And of course, no, sila ni Pastor, kagaya ng wife, nag-bless din sila sa isa na bata, o na babae, na subok, dito na na-eskwela sa atong Adventist University of the Philippines, dito sa Manila, no? O sa Dinan, sila Cavite, no? So, nakakuha sa dentistry. And also, mga kauturan, I'd like to recognize, no, the wife of our dear speaker, Pastor Ray Portogalete. He is, or she is rather, a public health nurse at Iloilo City Health Office, Ma'am Razel Portogalete. Alright, Ma'am, thank you so much for joining us and for coming, Pastor. So mga kauturan, without further ado, I'd like to give now the time, no, sa aton na dinapit na bisita, Pastor Ray Portogalete, the Health and Sabbath School and Personal Ministries Director of our dear WCPUM. Mga ayan-ayan nga aga sa tanan. Hi! When I say hi, I inyo nga sabat, hello. Let's try. Hi! Hello! Hello! Hi! Very good. Na-alert sa ating mga seniors. By the way, I would like to stress this morning that seniors are not the sidelines of our church. You are the anchors of our church. Amen? Hindi ka mo masiling may uban na kita, medyo may edad-edad na kita, daw hindi kita sa lapakon sa atong simbahan. No! You are not the sidelines, but you are the anchors, deep-rooted to maintain equilibrium within our church. Amen? Hindi natin pag-i-underestimate ang atong aging process. That's why, sa istoryahan kami ni Pastor Johnny, regarding sa senior fellowship, I really salute sa NOC. And by the way, I presented also sa among health advisory that every mission and conference must see to it that our seniors, our veterans, our anchors, deep-rooted para sa pag-maintain sa katutong sa atong iglesia, dapat matagaan sa kakong kapagtapos. Amen? Because health does not concern only sa grupo, sa mga kabataan. It should be from children, adulthood, and even until sa aton na may edad-edad. Conforme ka mo nga, hambang nga sa Antique, kay nagkakuabi ako sa Antique. Sa Antique, ang amo nga, pero mabatian, ang karbaw lang ang nagamalang. Okay na kamo sila? Aging and retirement is just a matter of mind frame. Though may mga limitations kita, pero ang atong topic, first part sa atong topic sa is a scientific blueprint for graceful aging. 1996, when I first time run
sa Milo Marathon nga upod ko ang missionary from Nebraska nga nagamanin sa college 1 level sa MBC. Si Mrs. Lonergan. Abi ko pinag-edad sa nagdagan kami 21 kilometers. Ang iya edad, she was actually 87 at the time. It was a Milo Marathon. Abi nyo nga nga nagupod ko nalagan sa iya, kay ako ang iya waterboard. Imagine, 87? Ang pala sa ako, actually kada aga, as a sort of introduction, kada aga, dapat nagkastay ko sa iya for almost 2 years. Dapat magbukaw kami alas 3:30 sa aga. And we need to walk and run. Walk and run. Nga, ang iya prinsipyo, if you want to die, don't move. If you want to die early, don't move. Now, subong maaga sa makadalino, nag-iilang isuryan sa ating mga guests at about sa ila mga sikrito kung nga ang nag-ilawi ang inakapuli. And it is only proper that I would like to introduce to you the 5 pillars of holistic longevity. Una, mga pinalangga na mga anchors sa atong iglesia. Mga dumaan nga haligi sa atong iglesia. Mapagton nga haligi. Ang una na sikrito, hindi dapat ang pag-inigletar ang ginatawag natin nutritional longevity. Sino na sa inyo ang nagawin na ang paglawin sa ating tabuhi is just a matter of magic lang or na pinalagpat lang? No, it's not a matter of chance. It must be grounded by our daily choices. Kaya ang atong adlaw-adlaw pagpili na ba nagkasakot ini sa kung ano ang gina-fuel natin sa atong kinanglanon nga energy na dalaw. Ang pag-maintain sa atong ikayong lawas. According sa study in Sudat in Dominguez et al. Sa 2022, ang banya ang whole food synergistic nutrition dapat natin i-consider as we grow old and abandonate rather than isolated vitamins. Provide optimal health defense in advanced age. Meaning, okay man no, may mga supplement na tayo usually, diba? Especially kung mga vegan practitioner na ang B12, vitamin B12, kung kailangan natin nga i-supplement pa natin. Pero, ang complex nga food interactions, meaning dapat ang ating nga pagkaon, may ara siya na rainbow color sa ating mga tinggan. Hindi nga, okay na lang kakamugay sa aga, kalamugay sa aga, balunggay sa utro, magkakabili, ano naman? Pero dapat atong man nga, ilain-lainon ang atong nga mga ginakaon, mga kolor sa atong mga ginakaon, especially sa plant-based nga sources. Now, nga mga seniors, because ang atong galing nga pagkaon sa nagkakaigo, nag-reduce siya sa ginatawag natin inflammation na ang kulang sa mga inflammation sa ating mga organs na amuna ang kapadasig sa ating nga aging. So dapat may aral na tawag natin colorful, vegan, or vegetarian profiles. Maka-lower siya sa inflammation. Ikatwa, dapat kita na mga seniors mag-aakon sa natural daily movement. Kaya nga, sa ilang pagtuon, ang regular na pagbulan sa atong lawas, regular na pag-exercise, nag-increase siya sa healthy vagal tone.
Amo na, nanotice nyo, sa pati kayo daran, kita medyo daw kasi gawa kita makapoy. Correct? Pero the more nga ang ating routine, at least 30 minutes of walking, kung palagi hindi man applicable ang dalagan din, kung ang ating nga health status hindi na nagkakabagay ang dalagan kita. Meaning ang atong exercise or atong physical movement, depende na sa kakaya natin. Correct? Kaya hindi man pwedeng may arat ka injury. No? Especially kung may arat ka nipis na ng mga cartilage. No? Sa atong in between sa atong mga bones, hindi naman idea ang run. Pwede man kita mag-amat-amat walk. Meaning, ang run, if you can run. Walk, if you can walk. And gardening, kung muna ang atong nakaya. Under the sun. And ano pa din, when we have our daily exercise, bulit man siya sa pag-decline sa HRV o heart rate variability. The more balik na nag-aitanan kita, medyo nag-lupok man ang aton heart rate variability. So dapat kung mag-exercise kita, routine or daily siya and regular, kaya makapost siya sa functional resilience din natin or resilience sa cardiac stress. And kung gusto, nakabalog lang ako nga ang exercise, amo siya ang single determinant sa atong autonomy, sa atong pagkulang. Meaning daw, ano ba na kalawin nga kung tala ka makahulat or may mag-alalay na sa atin. Nag-depende na kung nag-exercise ka. So kung gusto kita na dahil makapupo sa wheelchair, then don't move. Hindi kita mag-exercise regularly kung gusto kita na dahil makapupo sa wheelchair. Pero kung gusto natin na maglawin pa ang tiyon na may aral kita autonomy sa atong physical movement, then let us do the regular exercise. Number 3, pillar or haligi, isang tinatawag na longevity or graceful aging sa atong mga pinalaga ng mga seniors. Ikatatlo diri is rest and deep sleep. Sa ilang pagtuon, ang ginatawag natin nga distorted or disturbed sleeping pattern, nagabanda siya sa gamit rin na term is the telomere or telomere. Ano siya ang telomere? Part na siya sa bitaw na kung cell division kung sa shoelace na sa ating sapatos, sa puntay na ang plastic na bala, amo siya ang nag-protect nga ang ginatawag na ang aging process mapatugay. No? So kung gusto kita na magtugay na magtigulang, himuon natin ang pagtulog regular in a dark, well-ventilated room. Ang atong problema, subong ang atong mga gadgets, araw naman sa atong mga hiligtaan. That's why they-encourage sa Sinica Study, even our laptops, even our television sets, even ang atong mga lubrahon, hindi na natin pag-isulod sa atong bedroom. Let our bedroom be our bedroom. Para din naman pahuway, hindi na parang magubra. And possible, dark, tungkol kay mag-produce ang sinyakiigo ang melatonin. Now, nakabalo naman kita sa study, ba? Sa Blue Zone, ang ilang nga na-discover sa mga pillar is the power of belonging. Ano siya? Dapat, sa talaga-igalan kita, hindi kita mag-irritan nyo at mag-irritan na the more pa dapat na mag-istorya ka sa mga paryente, mag-isita ka na sa ila, kung may time at may resources, please, find time na mag-isita sa ating mga relatives, loved ones. Istorya sa ila, nga isa din kalipat naman sa ating mga paryente, mabubuan na ako sa tindak na natakilala, ay sino ka ganit ko? Nga
we need as we grow old nga mag-socialize. Upon kita, that's why si Pastor Johnny, nag-istuyan na kami sa Balya, Pastor Ray, dapat matagaan na din sa attention ng mga seniors. Kaya para magsagana nila na naupod sila sa isa ka mapagtong na grupo. Okay man? Okay din. Nga, wala, dapat hindi ka isolated. Dapat naupod ka magyapon sa tanan na pwede maupdan nga social aspect sa ating na pagtrubo. Ilan na diskubrihan no, sa study ni Bittner, extend sa ilang libro, The Blue Zones, ilan na diskubrihan nga spiritual assembly, ang pagtungkol natin sa mga gatherings like this, magadugang siya sa at least 14 years dugang sa ating pagtungkol. Imagine, 12 to 14 years, ang ilan na ang naging resulta sa especially sa natabo dito sa Manila. Number 4, stress downshifting. Kita na may mga edad-edad, dapat ganun i-avoid natin ang mga stressful moments sa ating mga buhay. Nga, the more na stressful kita, the more na naman inflame ang ating ganun na mga organs. Inflammation sa nagahubag-hubag o naghalabo, hindi na abnormal, I think hindi na normal ang status ng ating mga organs when we are stressful. So dapat i-avoid natin ang chronic worries. Sa ilang pagtuon ng mga seniors, more din na prone sa pag-worry. Sa buwas pala, di ba? Ano ay halman? Ano maran ako rin? Nagkatang madaan nila. Doon, nag-aisip na sila mga ilan daw. Tanong wala mga ilan ako, iba ng mga ilan daw. Let us stop worrying and start making our spiritual life flourishing. Abi yung isa sa mga bintaha sa ginatawag ng senior citizens life, amuni ang spiritual nga pagpapagbuhan. Meaning, nagapag-uun pa rin kita nagapag-uun, flourishing in late life. No? I-shift natin ang aton nga from stress to a life with enjoyment. Kung i-apo na, enjoy ang upod sa imo apo, sa imo mga bata. Number 5, the last, purpose and connection. Dapat ganun i-integrate natin ang multi-generational family structure. Dapat hindi kita ligaw sa mga iba nga age level. Upod ito sa ila, kung may mga pamatay kung sa atong balay, then talk of them, kung may ara na medyo bata-bata, istoryahon na gapon natin sila ari sa siniyang grupo ang naalam nga nangintabanggan ng mga panahon ng atong iglesia. Tugtog siya. Kung po na kami sila, tungkol sa inyo, and I salute to everyone, ang kada isa sa inyong ari may insulat nga bahin sa istorya sa ating iglesia. Nga nangintabangganan kung ano kapag-on, kung ano ka magduagon ang kabuhi sa ating iglesia. That's why let us live with a purpose. Ang bintahan ng ito, i-summarize na natin. Kita ng mga kaalakan sa Diyos, may alak na dapat nga klaro ng lifestyle dimension as part of living with a purpose. Dapat ang atong dietary profile sa kanagaidaran na whole food, plant dominant, and low processing. Maawa nga na abisan ang mga sanlubok na nag-estado sa pagparabuhi, may mga cancers, or diabetes, or taas na mga cholesterol, tungod sa
hapos na ang mga processed foods na mabakal sa mga Chalgino. Pero kita na mga kaalakan sa Diyos, especially kita sa ating ng grupo, let us be encouraged to have a whole food, plant dominant, and low processing dapat. No, ang ato natin para ma-improve or ma-lower natin ang systemic inflammation and vascular protection ng post natin. Second, dapat, to summarize, may movement cycle kita dapat. Constant natural walking. Kung may aral na kakahuyan sa inyo, mga area, namin na, no, aga or hapon, makawalk kita under sa mga kakahuyan. And makakontemplate kita, makapamalandong, no, and also active gardening. May alak ko close to mga friends na mga seniors dito sa Iloilo. Sabi niya mga pastor, ang gardening ay lingaw kami. Luwas na nag-income kami. Lingaw kami lang na makikita kung paano nabubuo ang mga tanong. Paano mo uligan yung mataki sa mga insekto. Tama ka namin. Number 3, stress response. Weekly, Sabbath, hindi nila kumainit. Meaning kada may mga spiritual gatherings like this, dapat upod kita. And lastly, dapat makabalo kita mag-integrate sa atong kabuhi, sa kabuhi sa iba. Amen? Yeah. Pastor Johnny? Okay na lang? Thank you. Now, before I end, kung malipag-alip ang iban, hindi nyo lang ipag-alipatin. Dapat kada adlaw as seniors, may aral kita na daily longevity routine. Ang una rin is nourish. Start the morning with high fiber, whole foods, hydration, and positive spiritual reflection. Number 2, let us move. Number 3, let us connect. And number 4, let us allow ourselves to be restored. Sa ano? Dapat may arak sa kung mapabuhay. Especially during night time. Now, nagkaba si Pastor Johnny na ikumpanya na daw natin spiritual aspect sa senior lecture. Pastor Johnny, 5 minutes, pwede pa. Now, isa sa mga i-consider natin, nakita ng mga seniors. Actually, nakakabi ng mga senior natin, kaya mga pipilala na katuloy, gawak na rin yung nila. I-consider na po, ang abot fathers mo, manong 86 siya. And kada kong magtuloy, ako na akong pala na ginahaman sa siya. Ang Diyos na atong ginaalagan, nagpromesa siya sa lifelong sustenance. That's why sa Isaiah 46:4, nilabas siya, even to your old age and gray hairs, I am He. Wow! I am He who will sustain you. Amen? Ang Diyos na atong ginalagan, kabalo siya mag-sustain sa aton sa kada season sa kabuhi sa tao. Even sa atong season na susunod. That's why hindi kita dapat mahadlog sa ating panahon because our God is with us. Sa Minister Philippines 2:5:1, the mind should not be permitted to become stagnant. Amo niya ang naman niya sa commentary about sa kay David and Isaiah. Let the elderly remember that they are in a special sense under the eye of the Lord. Hindi kita mag-unauna na wala rin sa kila sapat sa atin. Hindi kita mag-unauna na daw ginapabalikan na lang kita sa iban. Ang Diyos hindi magpabalik sa atin. Inalantaw niya kita. Inatanaw kita sa may ubaw ng Diyos. Point number 3, dapat kita na may arang edad-edad na inalagayan sa Ginoo that we need to have fresh fruitfulness. Hindi kita mag-unauna kay senior na ta at pinapalimuno na lang wala akong pulos. Sabi nyo, 80
daw 88 napatay nung akong upod nga nag-run. Kay sa pagpatid doon, ang iyaw na mga Amalia, daw basura na lang po. Wala na isa nagpuhagan na exercise. Hindi siya mag-exercise. Kaya Amalia, daw wala naman ang pulos. Daw medyo, kasi naging heartbroken siya. Amalia, di maano na lang po rin. Start na rin daw siya sa iyang tap. Ang bago sa iyanay is your choice. Pero kung ako ay mo pa maputol, pwede pa man na makaimutan sa mga utang na hindi lang sa pagtulong sa gospel. You can start helping others sa kung ano lang ang makaya mo. Retirement from a career is an earthly concept. There is the retirement from the priesthood of all believers. God expects our later years or latter years to be our most spiritually productive. Characterized by a different kind of fruit like wisdom, patience, and mentorship. Dapat hindi kita magpunta sa paglaylay sa mga mataon. Kay ala sa inyo ang kaalam, ala sa inyo ang pagpailog na napamatuhan sa mga tinuing pinagbibigan. Ala man sa inyo ang kapasidad sa pag-mentor sa iba. Abi nyo na namin ang mga experience na inaagbayan ka bala sa kaedad na kapag-ambal na to, amuni ang dapat mo. Dami ang balatsago mo sila. Hindi ba lang, ay, natutukan mo, tigulang ka na, natutuyo ka ba sa ako? No! Kaya ang mga seniors na doon, kamo, kung ako na maglandaw, mga maalam ka nanging kabangdanan na mapagtulungan ating iglesia. Number 3, before ako magtanong sa number 3, ang promesa sa atin ito katawin ni Bibigod sa ating kapagtinitipon, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like the cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in all things. They will stay fresh and green. Lastly, seniors, let us be encouraged in passing the torch of faith sa next generation. Amen? Hindi kita magkahadlok na ipasa natin ang sulok, ang suga sa masulog na generasyon. Kaya kapudlay ng ating simbahan, hindi ready sa pagsalok kung wala natong preparado. Kung sa pagsalok sa responsibilidad. Before I end, Psalm 71:18 nag-aambal, even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. See, passing the torch. May the Lord bless us. Especially, I appeal to you this morning. Please, today, let us renew our commitment. Renew our commitment. Let us commit to trust. Let us commit to fruitfulness. And let us commit to legacy. May the Lord bless us. This is my prayer.